aking kwento ngayon ay hango sa karanasan namin ng aking pinsan at ang pangalan niya ay sadya kong tinago para sa kanyang pagkakakilanlan at ang pangyayaring ito ay nangyari noon sa Metro Manila. Nauso noon ang computer shop at ako'y nagbabantay sa isang computer shop sa Metro Manila noon. Noong una hanggang alas 10 lang ako ng gabi para maaga akong magbubukas at mag-isa lang ako nagbabantay noon, pero nung kinalaunan dumami na ang customer namin. Nagsimula na akong mag-alas 12 ng hating gabi kasi marami na palang pumapasok pag mga alas 10 na, so ayaw naman nila ng 1 hour lang, minsan inaabot sila ng 5 hours, lalo na ang mga bakla, lalo na din yung mga teenager na gusto ang online games. Minsan isang gabi, mag alas 12 na noon, may naamoy akong mabaho sa may lababo. So, kunwari lang pumasok ako doon sa kusina at tinignan ko. So, wala akong nakita noon. Pero, napansin ng isang baklang manglalaro. Sabi niya, "Ate, parang may mabaho." Sabi sa akin, sabi ko, tinignan ko, wala naman. Sabi ko, maglaro ka na lang dyan. "Ate, ang baho talaga, ano ba yan?" Sabi sa akin. Sabi ko, parang, naamoy ko nga. Mamaya, teka lang, tignan ko. Sabi ko, ang kusina kasi namin noon ay may partition yung computer shop, pinaka-computer shop, pero nakikita mo sila, display yan lang ba yung pinaka-partition, so mesa na yan, lababo, tapos ref namin. So tinignan ko, wala naman akong nakita. Kasi yung nandun sa ilalim ng cabinet ay mga floor wax, kandila, walis, lampaso, yung bunot ng nyog. So sabi ko, lahat yun ay nasa ilalim ay gamit sa paglilinis kasi nilalampaso ko ang computer, sahig ng computer shop noon. Sabi ko, pero lalong nangangamoy nung tinignan, pagkaalis ko doon, nangangamoy. Palibhasa bakla, matakotin. "Ala ate, parang iba na ito sabi sa akin. Sabi ko naman, kasi talagang grabe na yung amoy. "Oy, ikaw, wag ka masyadong ano-ano na lang sinasabi mo, maglaro ka na lang dyan, maya magsasara na ako, bilisan nyo, kinatakot mo naman ako." Sabi ko sa bakla. Tumawa ang bakla, "Ate, as in amoy na parang iba," sagot naman. "Tapusin mo na lang oras mo, magsasara na ako." Yun na lang ang nasabi ko kasi siyempre ayaw ko din naman matakot ang mga customer. Kinaan ko lang sa biro ba. Para hindi sila matakot, naglaro pa din sila ng online games. Pagkaalis ng mga bakla, dali-dali kong sinara ang shop. Pinatay ko ang server ng internet, takbo na ako sa taas. Naku po, sa isip-isip ko, baka mamaya may makita ko, so takbo ako sa taas. Hindi na ako nagligpit ng mga upuan, nagligpit ng may kalat sila, hindi na ako lumingon sa baba. So takbo na ako sa taas, akyat na. Pagkising ko ng umaga, nagkakape kami, nagkwentuhan kami sa kapatid ko at mga pinsan. Tumawa sila dahil alam naman pala nila na may ganun, matagal na silang nakatira doon. Ako lang kasi parang bakasyonista lang ako, nagpupunta lang ako doon kapag may ginagawa akong, parang nag-apply ako dahil taga-baryo naman kasi kami talaga. Sabi ko, talagang maamoy. Sabi ko, iba yung amoy. Sabi ng kapatid ko, minsan nga daw siya din daw, nakalimutan niya yung susi ng sasakyan dahil masasakyan noon yung kamag-anak namin na may-ari ng computer shop. May garment siya, so maraming nagtatahi. Yung taas na sinasabi ko ay yung tulugan ng mga mananahi noon. Pero yung panahon na nag-computer kami, dalawa lang kami ng may-ari na tutulog sa taas. Tapos yung sa likod may sarado na bakal yun. Sabi niya. Isang araw nga, ipagpatuloy ko sa kapatid ko. Isang araw nga, sabi niya, isang umaga daw, nakalimutan niya yung susi sa loob, nakasara na.
Sabi, di ni tinitingnan daw niya kung may gising sa loob. Wala naman daw. So pagkatalikod niya, may naghagis daw yung susi sa likod niya. Tinignan niya yung susi ng sasakyan. So tapos binalikan niya yung pinto kung sino yung naghagis. Nakasara naman, sino kaya naghagis. So yun, nilinisan na niya yung sasakyan ng mga tanghali na, bandang mga tanghali. Tinanong niya yung mga mananahi na mga babae kung sino ang naghagis, sino yung nagising, pero lahat yung mga mananahi, almost mga kamag-anak namin, kahit yung mga taga-tabas, taga-print ng damit, ay mga magkakapag-anak, kasama na yung kapatid ko doon. So, wala naman daw nagising. Sino daw naghagis? Baka nakalimutan mo lang, sabi naman ng isa naming pinsan. Tapos tawa lang sila ng tawa. Kasi ayaw din nilang matakot sila kasi sila ang matatagal na sila doon. Kumbaga hindi na pinapansin, normal na bagay na lang yun, yung mga pangyayaring yun. So noong nagkwento ako, sabi niya matagal na yan, ganyan, sabi ganyan sa akin. Sa akin naman, bago lang kasi ako sa mga pakiramdam ko yung ganon, syempre medyo natatakot, pero sa kanila okay lang sa kanila. Kasi dati yung computer shop ay yun ang pinaka-office, tanggapan ng mga nag-o-order, patahian na rin at the same time doon sa loob. Pero nung may computer na, naisipan ng may-ari bumili ng computer at trinay namin yung computer at sakto naman computer course naman kasi yung nung nag-aral ako, kaya ako ang nagbantay sa computer. Pero minsan mas maraming kababalaghan nangyayari noong may computer na, pero binabaliwala lang nila kasi na laging nangyayari yun. At ako naman, syempre medyo takot din na ikukwento ko sa may-ari, pero kaya naisipan ng may-ari na ibenta na lang yung computer kasi halos gabi-gabi nangangamoy ng masangsang. Mga customer gabi-gabi din napapansin at nasasanay na sila, pero yung may-ari tingin niya baka daw ayaw nung nakatira, kaya gusto na niyang ibenta. Eksakto naman dumating ang pinsan kong si Andrea galing sa probinsya, na ikwento ko sa kanya na gustong benta na, at mukhang interesado ang pinsan kong si Andrea dahil kahit pa paano may income siya, may naipon na rin siya nung siya'y nag-abroad sa Hong Kong, at pareho ko din na dalaga nung panahon na yun. Minsan isang gabi kasama ko si Andrea sa pagbabantay, meron na naman amoy. Sabi niya, pinsan, ano yun? Sagot ko naman, normal na lang yan sa amin, pati mga yan, lagi yan nangangamoy tuwing ganitong oras kasi maghahating gabi na naman. Wow! Sabi niya, talaga ba? Oh, sabi ni Andrea sa akin, nakakatakot naman, sabi ko sa kanya. Sabi ko naman sa kanya, pag nabili mo na to, sabi ko, wag mo na lang pansinin yan. Pag nabili mo na to, ayan na, may customer ka na. Hindi mo na intindihin kasi marami ng customer pumapasok, kilala na ba ito? Tapos sabi naman ni ate, okay lang na dito ang magpwesto, so hindi mo na kailangan ililipat kaysa yung mag-uumpisa ka pa. Tapos yung ilaw, tubig, kuryente, ikaw na lang magpapatuloy ng renta. So ayun, nagkabilihan na ang pinsan ko at ang may-ari, at ako pa rin yung tagabantay ng computer shop. Pero kasama ko na ang pinsan ko. Minsan kada Biyernes ng gabi na lang nagpaparamdam yung amoy, kaya pinagtataka namin na magpinsan. Minsan paggising namin, masinop na yung shop. Akala mo may naglinis na, nagtitinginan na lang kami, tapos nagtatawanan. Magkasama kami hanggang sa hating gabi ng pinsan ko, at kaming dalawa din nagsasara. Sabay kaming umaakyat at natutulog sa taas. Kaya kapag nakakapagtaka, kaso nga lang nagpapasalamat na rin kasi konti na lang ligpitin namin ng umaga. Ganon lagi ang rutina namin magpinsan, at sa awa ng Diyos nadagdagan naman ng customer namin araw-araw. Minsan isang umaga nagkakape kami noon, at
tapos na kaming naglinis ng computer shop. Sabi sa akin. Pag ganun yung usapan namin, parang may sasabihin na sikreto or seryosong usapan. Tapos parang nagtaka ako kasi siyempre lakihan ko yung mata ko. Ano yun? Hindi lang ako sumagot, nilagyan ko lang yung mata ko. Sabi niya, alam mo, sabi niya, kaninang madaling araw naiiyak ko. May nakita ako, sabi sa akin. Sabi ko, no? Ano yun? Tapos naisip ko na yung nangangamoy. Pero medyo takot ako. Tumatayo nga yung balahibo ko hanggang ngayon eh. Nagsimula kami palang nagkakape niya. Sabi na, nakinig na lang ako. Pero syempre yung mata ko nagtatanong. Siya pala yung alam mo na, sabi sa akin. Oh, sabi ko, totoo ba yan? O baka namang mo lang, nananaginip ka lang. Sabi ko sa kanya, hindi, totoo talaga. Sabi niya, may inabot nga sa akin suklay. Sabi sa akin, ha? Inabot mo? Oo, inabot ko, sabi sa akin. Tapos anong itsura niya? Liit na tao daw, sabi. So, tapos, kaabot daw ang tanong daw niya, anhin ko to. Sa'yo na, sabi daw nung liit na tao sa kanya. Kinuha naman daw ng pizza ko. Pagkakuha niya, umalis, nawala na daw yung tao. Yung binabanggit namin, saan diyan daw sa sa may cabinet. Tumingin daw, hindi niya pinangalanan cabinet, tumingin daw siya dyan, sabi niya. So, wala lang, tinapos namin yung pagkakape namin. At ayon sa pinsan ko, naman, okay naman siya. Hindi naman, natakot daw siya nung una, pero nung nag-usap sila, parang normal na lang. Pero yun pala ang simula ng progresyo ng pinsan ko kasi katapos ng pangyayaring yun, dahan-dahan dumadami-dami ng customer namin. Minsan naisipan namin gumawa kami ng ice candy para dagdag kita at maanuhan namin yung renta. Agad-agad na uubos yung ice candy. So, naisipan namin lagyan ng snack, merienda ba, para yung mga nagko-computer pag gutom sila, mayroon silang makuha na merienda. So, may soft drinks na kami, may mga chips, chichirya kami na mga display na uubos ilang araw lang yan. So, sa dami ng mga paninda namin, nauubos lalo na yung ice candy. At ako noon, nag-abroad na ako noon, iniwan ko na ang pinsan ko sa kanya yung computer. Nabalitaan ko na lang ng halos mag-isang taon yata, na-expand na yung computer at naging moderno na yung computer niya, may aircon na yung computer niya, nakasalamin na. So, dumami din yung computer unit niya. Tapos, nakuha pa niya yung kabilang apartment ulit, ginawa niyang computer repair shop. At nakapag-asawa na rin siya ng nagre-repair ng computer nung panahon na yun. At nagsimula sila talaga as in doon lang sa computer silang mag-asawa hanggang nakabili na sila ng sasakyan na ginawang taxi. Nakabili sila mga 3 sasakyan at yung may bago sila nung pauwi na ako, tapos ko ng 2 years may Fortuner sila. At na-expand pa ulit ng may branches na sila sa may bandang Batangas, may branch sila sa may Baguio noon. So dumami na rin yung taga-bantay niya. Hindi na lang isa, minsan 3 na, at hanggang nagkaanak na sila hanggang sa ngayon. Kahit anong business yung pasukin niya, nagsasuccess talaga as in. So, isip-isip ko, minsan pala, hindi lahat pala ng mga kababalaghan, misteryo, ay masama. May mabubuti din pala, gaya yung nagpakita, nagbigay ng swerte sa pinsan ko, ay napakaganda yung nangyari sa kanyang buhay. At hindi lahat nga ay masama. Kung gagamitin mo ito ng kabutihan, at bubuti talaga ang iyong buhay. At
Ang pinsan ko nga pala nakabili na rin siya ng lupa, nakapatayo na siya ng 3-story na bahay sa may Taguig. So, ayan yung kwento, hindi lahat pala yung pinaka-aral dito, lesson dito ay hindi gamitin mo kung anong binigay sa iyo, gamitin mo ng mabuti at ikaw ay sasuccess sa anumang landas na iyong tatahakin.